Hello guys, magandang umaga sa ating lahat. So welcome back ulit sa ating channel. So kung napapansin nyo guys, andito tayo ngayon sa mamundok na part. Since yung gagawin natin ngayon is maglaro-laro tayo sa kabundukan para manguha ng iba't ibang klaseng prutas or wild fruit dito sa kabundukan na ito. So yung mga bundok isa-isahin natin yan kung ano yung makikita nating wild fruit. At saka titistingan din natin yung mga ibang mga halaman rito kung nakakalason ba o hindi guys, no. Since wala naman tayong pinagkakawala sa bahay guys, so pumunta tayo dito ngayon sa bundok para explore natin to. Ganyan, so kita-kita naman dito sa kabundukan na to guys, maraming kahoy dito, napakaganda. So tara, samahan nyo ako at maghanap tayo ng iba't ibang klaseng prutas na makikita dito sa probinsya ng Leyte. So yun guys, andito na tayo sa medyo pinakailalim ng gubat. Tsaka may napansin lang ako dito guys. Ito ano kaya to? Siguro bunga to ng mahogani. Kasi may maraming mga mahogani dito guys, oh. Tingnan nyo. So sigurado naman ako na hindi dito nakakain, but try nating buksan kung anong laman ito guys. So set up ko lang muna yung camera natin. Okay. Okay guys, ito yung laman ng bunga ng mahogani. Yan. Okay. Sigurado naman ako na hindi ito nakakain, but nabuksan na natin para makita nyo kung anong laman talaga ng bunga ng mahogani. So ito yung kanyang bunga, pinakabunga talaga guys. Ito yung sa kanyang loob. Yan, kita nyo yan. Bali guys, ito yung mga lumilipad sa dinadala ng mga hangin. Kasi lumulutang kasi ito guys eh. Umiikot kasi ito sa ere sa hangin. Okay. Kaya dinadala ito ng hangin. At kung saan ito mapunta, sa may lupa man o sa doon ulit ito tutubo guys. So ganito yung paraan ng mahogani para pagparami. So isa yun sa pinaka natural na paraan. So tingnan naman yung kanyang mga buto, ang dami oh. Tsaka ito yung pinaka inner talaga. Ito yung pinaka last na pinagkapitan ng mga buto. Ganda. So ito yung tsura niya guys. So tara, hanap pa tayo ulit para may makita tayo sa unahan na pwede natin kainin na wild fruit. So let's go. At dito rin sa part na to guys, madalas kasi akong dumadaan kasi dito guys eh. At may napapansin akong mga maliliit na maliliit na mga bilog. Hindi ko alam kung anong kasing puno or bunga or unod ba ito ng puno. Pero may mga maliliit na bilog dito guys. So tara, maghanap tayo dito. Papakita ko sa inyo. Ito yun guys oh. Itong maliliit na ito na bilog. Hindi ko alam kung anong klaseng punong kahoy or bunga ito guys. Pero sa tansya ko lang or sa I guess parang bunga ito ng buli or buri. Ito oh. Kaya curious ako guys kung anong laman nito. Kaya try nating biyakin at try nating lasahan or tikman kung nakakain ba talaga to. So wait lang, set up muna yung ating camera. Okay. So ito siya guys. Yan. Bibiyakin natin to kung anong laman ito sa loob. Ang tigas pala nito. Okay. So ito yung kanyang laman guys. Kita nyo. Pa-close up ko sa inyo guys Yan. So may hawig siya sa guys. May hawig siya sa yung unod or yung meat ng guys, yung buko o ng coconut. So try natin lasahan o tikman. Okay.
Sobrang tigas guys, parang bato. Sa lasa naman parang parang wala lang siyang lasa guys. So pero sa tingin ko guys nakakain to guys. Kaso sobrang tigas talaga. Parang bato lang talaga yung tigas guys oh. Hindi ko maano guys, hindi ko ma-rutlan ng aking ipon. Sobrang tigas talaga. So anyway guys, ito yung nakita natin pero hindi naman tayo nakakain ito kasi sobrang tigas eh. Kaya tara, hanap ulit tayo. So may nakita ako dito guys. Ito. So ito yung ginagamit sa guys, pambalot ng ng suman sa amin guys. Itong dahon na to. Pag gumagawa ka ng suman, pag wala kang dahon ng saging at may ganito ka, pwede itong gawing alternative sa pangbalot ng suman guys. So may bunga ito siya guys. Ganito yung kanyang bunga. Ito. Yan. Amuyin ko. Di ba ganda yung amoy guys? So indikasyon yun na dito nakakain. Or most probably guys, malaki yung posibilidad na baka nakakalason itong kanyang bunga. Pero ito yung ginagamit na pangbalot ng suman guys. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito guys. Basta iyo alam ko to. So tara, hanap pa ulit tayo ng ibang prutas guys. So yun guys. Nakikita nyo yung kulay orange na yan guys. Yan. Oo. So yan yung bunga ng guys. Yun yung bunga ng baliw. Ano man tawag ito sa inyo. Ito yung ginagawang guys. Ginagawang banig. Ito. Ginagawang banig, ginagawang sombrero. At yan yung kanyang bunga. Pakita ko sa inyo malapitan. Yan. So yung kanyang itsura guys is para lang talaga siyang langka. Pero sigurado ako na hindi yan nakakain. Since sobrang tigas at medyo hindi kaya-aya yung kanyang amoy. Natry ko na kasi yan yun guys eh. So yan yung bunga ng bariw. So tara guys, hanap ulit tayo ng ibang prutas. Let's go. So ito guys, syempre di mawawala sa listahan natin yung yung tibig or tubog. So nakaber natin to sa previous video natin guys. Pero binabalik-balikan pa rin natin kasi masarap kasi itong tibig guys. Kaya maghanap tayo ng yung hinog na talaga. So tara. So parang may malakas na ulan na paparating guys. Nadinig ko talaga yung ulan. Sana may masilungan tayo dito. Pero hanap muna tayo ng tibig na hinog. Okay, para matry natin kainin. So ito guys. Ilaw pa to. So yung paghanap ng hinog na tibig guys, malalaman nyo sa kanyang kulay, tsaka yung sa kanyang texture. Kung malambot na yung tibig guys, pag press nyo, yun, hinog na talaga yun. So mga ito, hindi pa to hinog. Sana may mahanap tayo hinog. Kasi sa last natin pagpunta dito, walang hinog eh. Pero medyo matagal na yun, kaya sure ako na nabulok nga yung unang bunga nito. Yung pagdating natin dito ng unang beses. Hanap tayo ng hinog. So guys, naabutan na tayo ng ulan guys. Dito muna tayo sumilong sa mga dahon ng mga napalaw guys. Ito yung palaw na guys, parang badyang. Dito muna tayo sa silong. Kasi medyo malakas yung ulan. Natin yung sisilungan dito. Kung may malaking dahon dito muna tayo magsisilong guys. So dito pwede na to. Doon tayo sa kabila guys. Okay. So dito muna tayo sa silong. Okay. So guys, napakalakas ng ulan. Hindi ko alam kung ilang oras tayo dito or ilang tayo katagal dito magsisilong guys. So hapon na guys, sana itong ulan na ito is tumigil na para makauwi na tayo. Tignan nyo, lakas ng ulan. So dito muna tayo guys, magpapalipas tayo ng ulan dito. So ito guys, kasama natin yung mga aso na sumilong dito sa ginawa nating pasilungan. Ito si Doggy,
si Tisay, tsaka yung si Dax. Oh. So sumilongin natin kasama dito. Yung dahon ng palaw yung sinilungan natin guys. Oh, yan oh. So hindi pa tumitigil yung ulan guys. Sana maya maya titigil na to. So guys, parang di natin mapagpapatuloy yung exploration natin sa gubat guys. Since malakas talaga yung ulan. Yung gagawin na lang natin is uwi na lang tayo. Sayang guys, marami pa naman sana tayong mahanap talaga siguro na prutas dito sa undok, pero dala ka ng malakas na ulan. Yan o, sobrang lakas talaga ng ulan guys. Hindi talaga natin kaya na sumulog doon sa gubat na ganito klase yung panahon. Napakadelikado talaga. So yung gagawin na lang natin is wala tayong choice, is uwi na lang talaga tayo. Mga higit isang oras na tayo dito guys, hindi pa tayo hindi pa tumitila yung ulan. So yung pinaka babala ko talaga is mabasa tong ating cellphone device guys. Pag nabasa to, sure ball wala na tayong pang video. Ito lang yung ginawating pamandong, yung dako ng palaw. Yung mga aso natin guys, sobrang babasa na nila guys. Nagiginaw na sila, kumukurog-kurog na yung mga bukto nila. So naawa na ako talaga sa mga aso natin, kaya sad to say, hindi natin mapagpatuloy itong exploration natin sa gubat para maghanap ng mga wild fruits. So ano na lang tayo guys, gagawin na lang natin yung sa susunod natin na video. Uuwi muna tayo kasi napakadelikado na ng panahon. Baka kasi may mga maabutan tayo ng dilim dito sa gubat. Wala naman tayong nilang flashlight, pahirap pa ng pag-uwi guys. Sayang. Ang lakas talaga ng ulan guys. Hindi kaya ng powers natin. At wala pa tayong pananghalian guys, hindi pa tayo kumakain. Kasi yung nag-expect tayo na uwi na tayo agad, kaya kumain na ako sa bahay natin ng tinapay, tsaka nag-explore na tayo dito, pero di natin inasahan yung malakas na ulan. Sobrang dangog ng dalan dito guys, grabe. Tignan yung mga aso natin guys, si Logi, si Tisay, tsaka yung si Dax. Yan, basang basa sila guys. Kasi yung tendency nito guys, pag di pa tayo umuwi, di natin alam kung kailan ito titila yung ulan. Grabe, napaka talaga ng daan dito, pakadulas. Yan guys, sobrang lakas pa talaga ng ulan. So wala tayong magagawa, huwag talaga tayo. Ulan dito. Okay, tara Dax, Tisay, muli ata ibidakuan. So sa part kasi ng gubat na to guys, may malalaki talagang mga banakon dito, mga ahas. Kaya isa din yun sa kinatatakot natin, baka may ma-encounter dito na tayo na banakon, wala tayong panlaban guys. Wala tayong kasama dito. Pero buti na lang may mga aso tayo, may mga guard tayo. At man lang ma-aware tayo kung may makita silang kung anong bagay sa unahan, tatahol agad yan. So indication yun na may nakita silang kakaiba.
So basang basa na yung ano ko guys, yung bag dadala natin. Kaya di ko malagay itong cellphone natin. So andito na tayo sa lower portion ng bundok. Dito tayo dumaan kayo na guys, itong may maraming mga mahogani. So magdandahan lang tayo since napakadulas talaga ng daan. Gutom na ako guys. Giniginaw na rin ako. Grabe talaga ng ulan ngayon, hindi natin talaga ito inaasahan. Ay, Ginoo ko. Sa plikwan na. Say! Tara, Say! Dali! Tara! Okay. So guys, hanggang dito lang yung video natin guys. May kakat ko na tong video natin guys. Ilalagay ko sa plastic yung phone ko kasi yung ulan mas lalo pa talagang lumakas guys eh. Baka mabasa na ito ng tuloy itong cellphone natin. Sige guys, hanggat sa susunod natin ulit na video natin guys. So paalam, bye bye. So ito guys, kitang kita naman dito sa bundok guys kung gaano kalakas yung ulan dito. Para mag zero visibility talaga tayo dito ngayon ha. Kitang-kita sa unahan guys, di mo maaanin na guys, sobrang puti na talaga sa unahan. So indikasyon niya na sobrang lakas talaga ng ulan hanggang doon. So, sana hindi mabasa tong cellphone natin.